Hi guys, andito kami sa sa Parkal Mall. Nag-apply kami ng visa ulit sa Japan. Hindi pa namin nabubuksan 'yun. Kanina pa namin 'to nakuha, kumain muna kami. Tignan natin. Para makita niyo yung reaction natin kung made-decline kami o hindi. Patingin na po. Pero meron ng kasing kludong spoiler kasi to nasa cashier. Spoiler to nasa cashier. Pag-abot sa amin ng passport, ang sabi sa amin, pa-double check kung ano yung nakasulat na kung tama yung nakasulat na pangalan dun sa visa. So alam na namin na mayroong visa. Ang hindi na lang namin alam kung single entry o multiple entry kasi pangatlong apply na namin doon ng multiple entry. Patingin. Siguro itong pangatlo maging multiple na. Sana. Patingin. Kanino yan? Kanino mo na yan? Bakit sa'yo? Ayun sa akin din. Sabay tayo. Wait lang. Kung muna bubuksan yan. Kanino to? Ay, kay Andy. Huwag yan. Eto. Ayan. Game na. Oh! Ay, multiple. For 30 days. Kailan Hindi, to? iba yan. Tingnan mo yung likod ng upuan, baka puro kalat na naman. Wala namang kalat dyan, oh. Ikaw lang naman ang nagkakalat. Wala namang kalat. Ako lang nagkakalat. Oo. Gusto mo makita yung nag-iisa natin video na nasa sasakyan tayo kung kaninong bag yun nandun. Hindi mo naka-record pa. Ganun tumingin ng masama. Yes. Ay, salamat. Multiple for 30 days. Ay, salamat. Kaya Andy. Valid hanggang kailan to? Ay, salamat. August 13, 2030. Multiple, Masan guys. to kay Andy? Multiple entry kami for 30 days. Wow, also multiple. Wow, multiple. Hanggang 2030. So, mamaya magbubuk na tayo na pang sa foro. Guys, huwag kayong maniwala dyan. Sa totoo lang, bago pa kami nag-apply ng visa namin, meron na kami nakaschedule ng 3 flight papuntang Japan. Kung na-decline kami ngayon, di sayang na yung mga nabook namin. Hi guys! Pupunta kami ngayon ng DFA. Kukunin namin yung bagong passport kasi kumuha kami ng bagong passport. Tapos, sabi na, kasi may flight na kami ng September, August na ngayon. So, sabi ko dun sa nasa DFA, nagtatanong kasi ako kung pwedeng iparush. Tapos sabi nila, hindi na daw pwedeng baguhin. Kasi ang galing nung nagpabook sa amin. Wala siyang na rush, yung regular lang. Ngayon, ang sabi sa amin nung nasa DFA, yun na lang daw lumang passport ang gamitin namin pang apply ng visa. Ang problema namin, ang na-approve sa amin, multiple entry. Nakita nyo naman, mga 2 days ago yun, nung kinuha namin yung visa. Multiple entry yung nakuha namin. Ngayon, ang problema namin, meron kaming multiple entry na visa dun sa lumang passport. Pero meron na kaming bagong passport. Ayun nga yung kukuhanin namin ngayon. Mm-hmm. Ang problema namin, dahil may multiple entry kami sa lumang passport, ang sabi kasi sa amin nung DFA staff sa Malolos, ika-cancel daw yung passport namin pag-release nung new passport. Ngayon, ang pinaproblema namin, baka pati yung visa namin sa old passport ma-cancel. Siyempre, hindi namin alam kung paano gagawin. Mamaya, malalaman natin kung ano sasabihin ni DFA, kung pati ba yung visa makaka-cancel or yung passport lang. Kasi may nakalagay na na passport number dun sa mismong visa. Kapag pwede pa rin yung multiple entry na yun. Tapos, iba na yung passport. Ibig sabihin, for 5 years, dala-dala namin yung passport na yun tuwing magpupunta kami ng Japan. Diba?
Kasi nadumihan yung passport ko. Hindi naman kami dapat magpapalit. Nadumihan kasi yung passport ko. Ito, nakisabay lang. Kasi niya parehas kami na expiration date. Kaya pala kami nagka-multiple entry ganito. Pangalawang Japan na namin, parehas single. Lahat naman ng requirements nandun, ADB, bank statement, lahat complete naman. Pero tataka kami bakit single entry. Ngayon, nag-multiple. Siguro, ngayon kasi nag-send na kami ng ATR. Nung last na Japan kasi namin, wala akong sinend na ATR pero may cover letter plus yung mga business permits. Ayun. Ngayon, nag-send kami ng ATR. So, ayun, siguro, isa pa yon kung bakit kami na-approve ng multiple. Pero, isa lang talaga yung sa tingin ko bakit kami na-approve dahil dun sa dun sa reason ko na kasi 'di ba dun sa multiple entry visa meron dun maliit na box ilalagay mo dun kung bakit bakit mo gusto magka multiple entry. Ang nilagay ko lang doon we love Japan. Please approve our multiple entry visa application. Thank you very much. As in, ayun lang. Ayun lang talaga yung nilagay ko dun sa box na yon. Tapos, ayun, na-approve na. Yung mga last time na application ko, ang dami ko pang explanation bakit gusto ko sa Japan. Meron pang gusto kong ma-experience yung lahat ng season, gusto ko shopping lagi, gusto ko ng kung ano-ano, lahat ng skincare, pati anime, sinama namin doon. Pero, puro single. Pero, etong na-approve na multiple entry namin, ayun lang yung nalagay ko. I love Japan. Tapos, lagay ko ng please. Siguro magic word yung please at saka yung thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much pala ang nilagay ko doon. Ayun. We love Japan. Please approve our multiple visa application. Thank you so much. Ayun yung nilagay ko. Ayun lang talaga. Tapos na-approve na. Siguro, gayahin nyo din, guys. Mas maganda siguro kung simple lang yung mga words na gagamitin. Kasi, yung mga nauna naming application, ginawa pa namin sobrang komplikado na yung mga celebration ng special celebrations with the family, gano'n. Ginawa pa namin siya mga komplikado. Tapos dati nililista pa namin yung mga napuntahan naming bansa. Ngayon, simple lang siya. Tapos, eto pa pala dun sa itinerary nyo, mas okay siguro, kunyari, 5 days lang kayo, isang city lang yung dapat na nakalagay doon. Kung Osaka lang, kung Tokyo lang. Huwag nyo nang pa-komplikaduhin. Kung 5 days lang itinerary nyo, huwag nyo na ilagay doon na magto-Tokyo kayo, tapos mag-Osaka, tapos Kyoto, diba? Kyoto. So, mas okay kung isang city lang yung pupuntahan. Para, syempre, ang nyo doon, gusto nyo ma-explore yung Japan. Kasi, hindi naman kasya ng 5 days lang yun kung ilang city yung gusto nyo puntahan. Pero doon sa itinerary namin, 10 days kasi yun. So, nilagay ko doon, 3 days kami sa Kyoto, tapos 7 days sa Osaka. Nagpa-process pala kami sa BFS Parkal. Mabilis lang yung process. 4 days lang. 4 days pa? 4 days lang yun. 4 days lang yun na-approve. Tapos, doon sa ika-5th day, doon namin, na-pick up. Hindi pa namin kagad na-pick up kaya umabot lang ng 7 days. Pero, ika-5th day, pwede na siyang i-pick up. Kasama yung kasama yung Saturday and Sunday. Friday kami nag-apply. Friday ba tayo nag-apply? Thursday. Parang Thursday. Ayun, Thursday, hindi, 4 days pala kasama yung yung Saturday, Sunday. Kasi Thursday kami nag-apply, Tuesday, ang nakalagay dun sa visa namin, 13 na approve, tapos 8 kami nag-apply. 5 days pala, na? 5 days pala yung approval, kasama yung Saturday at Sunday. Abangan nyo yung punta namin sa Japan, kung anong mangyayari doon sa passport naming dalawa. Kung magagamit ba namin yung baka tuwan-tuwa kami doon sa multiple entry namin tapos maka-cancel pa. Kaya abangan na lang ninyo. Para kapag na-experience nyo rin yung gano'n. Kasi kung 5 years yun tapos
madalas naman kayo mag-travel, feeling ko nangyayari naman yun, napupuno yung passport, diba? Tingnan na lang natin kung ano yung may experience namin doon. Para lang may idea. So yun, baka makarating kami ng Tarlac. Kasi nakikita ko yung NLEX North Tarlac at baka lumagpas na kami ng... Yun na lang guys at lalagpas na kami. Nandito na kami sa Centro Mall sa Malolos. Kakakuha lang namin ng passport namin. Nandito na kami sa parking. I-share lang namin yung na-experience namin. Para alam na ninyo yung gagawin. Ayun, nakuha na namin yung new passport, tapos ito yung old passport namin na merong Japan multiple visa. Ngayon, ang ginawa nila, ayan, binutasan lang yung old passport, hanggang yung bio page, binutasan, pati itong likod. Para, dadalhin pa rin daw namin tong old passport so ating magka-travel kami ng Japan. No, para makita yung visa namin na nandito sa old passport. Ayun, lalagyan lang daw namin ng tanda, etong multiple visa namin na nasa old passport para madaling buksan. Yun. Yun lang guys. Pero sinabi lang yun dito nung nasa taga DFP. Hindi pa rin natin alam kung anong mangyayari pagdating namin ng Japan. So, abangan nyo yung susunod naming upload. Pag pumunta kami ng Japan. Kung papalayasin ba kami. Kung tatanggapin ba kami o papalayasin kami. Okay. Ayan lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.